Magandang gabi mga boss. Talagang gabing-gabi na. Mag-aalas 12 na po dito. Sana wag mag-brownout. Ang maghapon ng brownout kaya hindi ako nakapag-vlog. Alas 10 na nang nag-ilaw, no? Sa dami hong nabuwal na poste. Oo, kahapon, oo. Grabe. Buti na nakasingit pa ako ng isang vlog kagabi, ng isang gabi. No? Pag-usapan nun natin tong kay Cielo Magno, no, kay Professor Cielo Magno. 4 hours ago lang ho ito eh. Ito yung sinasabi ko na ako, marami nagsasabi, pero ito si Attorney Conti na nagsabi. Pakinggan nyo. Kung nagtataka sila din eh. Bakit sinabi nitong si Ombudsman yung tungkol sa warrant of arrest na wala naman pala. Pakinggan na. Gandang gabi po sa ating lahat. Kasama natin dito sa Chikahan with Prof. Cielo. As you know, Prof. Cielo is still in Japan. I think she's building her alternate career in music. at later on this week, magkakaroon po siya ng, as I said before, parang with Christian and Sen Edu, isang gathering with mga kababayan natin sa Japan. Tawagat. Ito yata Mr. ni Prof. Cielo. Kung di ako nagkakamali Nila dito ay facts ng ina mo. So, tingnan natin yun. I think i-air din yun ni ang kaibigan natin si Christian. And today, or tonight rather, dahil balik tayo sa ating dating schedule, meron lang tayong mga follow-up questions, no? Kasi nung simula nung lumabas tong balita about the arrest warrant kay Senator De La Rosa, maraming mga umusbong na comment, observations, and we need clarification on many of these things. And as usual, since ito yung topic natin, we go to our favorite resource person when it comes to the ICC. Kasama natin dito, again, no, si Attorney Christy Conti, and no, si Attorney Christy Conti. Magandang gabi. Gabi po. Yan. Okay naman yung bagyo. I mean, okay yung bagyo. Hindi naman kayo nahihirapan. Okay naman ang tao sa bagyo. Okay naman po. Tapos parang actually, ano na ba? Alam nyo, naglaba ako eh. Kasi mahangin. Kahit medyo po makulimlim. Mahangin eh. So may ibang damit na natuyo ng konti. Very resourceful. Sayang. Kasi kanina po medyo sumilip na yung araw pero naging makulimlim ulit. Mukhang ngayong gabi uulan pa. So ingat pa rin po. Sa amin halos wala eh. Oh. Sobrang swerte na halos walang ulan. Yung kung anong nangyari dun. Pero ang tagal ho ng ulan kagabi. Halos 3 oras. Oo. At malakas dami nga kaya brown out maghapon ngayon kasi mga natumbang poste ng kuryente. Not that I'm complaining. I'm not complaining. Nang nakikita ko po, Sierra Madre ang susi sa lahat. Kaya lang may nagko-contest naman dahil nag-landfall ba talaga ng buong-buo yung bagyo? Kasi ang sabi, the Sierra Madre can only protect us if it makes landfall. So, wala napunta na ako sa rabbit hole ng, ano ba to? Sino ba si Storm Chaser? Apparently, sikat na Storm Chaser. In any case. So, dati we had doubts as to the veracity ng reports, no? Kasi ang source natin ay yung Ombudsman. And as you pointed out, hindi natin alam kung anong papel niya dito sa release ng warrant if at all. So, meron na bang statement yung ICC regarding this matter? Yes, Prof. Mainit-init pa. So apparently, where is it? They say from the ICC spokesperson that no, the ICC cannot confirm such news. Well, this is as of now. ICC news can only be found on ICC official communications channels and press releases, where you could see that only one case to date has been opened against Mr. Duterte. Pero this is kind of not a denial at the same time. Exactly, my point. No? So policy nila yan is neither confirm nor deny. Neither deny, yes.
So, ibig sabihin niyan, although when they say kay Duterte pa lang yung naka-open, I mean, can we see that actually? Yan ang sinasabi nila, di ba? Yes, and actually, in a sense, there will not be a case if a warrant has not been issued and unsealed, or kasi magiging secret kung may warrant pero wala pang nahuhuli, secret yun forever. Or a warrant has been issued and the person has been arrested, that is the time that a case is opened. Kaya medyo komplikado in the sense na pwede pong merong warrant, pero secret, never nating malalaman that there is a case or that there is a warrant. Pero ultimately, what the ICC does is open a case when a person has been, kumbaga, more or less arrested or is under the custody of the court. So iba talaga yung style nila. Iba, baliktad sila. Palagi ko, sila, di ba? Yung Pilipino, yung mga abogado, at saka yung Pilipino, parang, ibig sabihin may warrant na, nasa judge na, nasa court na, tapos na yung investigation. It's a bit different in that the investigation is still ongoing. And in fact, the information or the charges have not yet been finalized. Right. So, medyo may cognitive dissonance siguro yung ibang abogado na, ibig sabihin, ito na yung charges. Tapos, kaya nga, segue ko na yung kay Bato, kaya parang yung mga tao, dapat maisama siya sa kaso ni Duterte. Not so, because a different case and marginally different charges could be filed against Bato. And marginally different charges could be filed against Bato. Okay. No, iba, hindi pala kasama. Ibang charges pala maipapile kay sa'yo, Bato. Oo, kasi ikaw ang nag-utos si Digong sa'yo Pumatay ka, kaya pinatay. Di ba? Ganun nangyari dito Sa mga adik-adik daw na hindi naman maintindihan kung totoong adik, di ba? Tapos pagka may namatay na collateral damage, sabi ni Bato, hindi natin maiwasan yan. Hindi natin alam kung sa tatama ikay bala. Mga ganun sa titanon Tuloy natin. So last time, nung lumabas yung warrant ni former President Duterte, may bulong-bulungan din, di ba? And they, I think they took it seriously. Kaya yung kanyang, di ba, he booked 4 different flights daw para hindi siya madaling mahuli, mahanap, di ba? So, should Senator Bato take this seriously? I would say so. Because this is something coming from... sabi, di ba? Sa palagay mo ba, siseryosohin ni Bato itong lumabas na meron na siyang warrant of arrest? Di ba? Sabi ni Atty. Conti, sigurado kasi ang nag-ano nito mataas na opisyal naglabas nito di ba? Tuloy. Someone in government, someone technically has, in a way, nothing to gain. Iniisip ko kung anong mahihita ni Ombudsman dito, and the way he said it, this is public for the public good. Si Atty. Conti rin, hindi niya maintindihan kung bakit naglabas na ganito si Romulia. Nothing to gain siya di ba? Hindi nga raw niya maintindihan bakit nagsalita ng ganito itong si Romulia. Di ba? Nothing to gain talaga, di ba? Dapat sikreto para hindi na makakapagtago ngayon. Di ba? Tuloy. In-announce niya dun sa program niya. Kaya parang ako, bakit nga kaya ina-announce? It's either, sa totoo lang, it benefits Senator Bato more than anybody else. Tama. Because it gives him a fair warning. Right. Yung concern ko last... Yun mga friend, di ba? Parang gano'n Bantag, may warrant of arrest ka na. Hanggang ngayon, hindi na nakita si Bantag. Di siyempre magtatago na si Bato. Pakinggan niyo si Bato, Senator Bato, takot mapalayo sa mga apo. 3 yung apo ko. In case magpasko at makulong sa dahig. Pakinggan si Bato. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan ang kinatakutan ko. Napalayo sa mga mahal ko sa buhay.
Tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kinatakutan ko. Kapalayo sa mga mahal ko sa buhay. Tatlo. Oo. Ha? Ba't pwedeng... ba't ako pa? Diba? Malalaman natin to mga friend. Kung ito si Bato, patuloy na papasok sa Senado o hindi na. Siyempre sisurisoy niya yan. Si Rimulya nagsabi na, Bato, may warrant of arrest ka na. Sabi nga niya, Tony Conti, di ba? Hindi ko alam kung anong mahihita niya dito sa ginawa niya to. Ang nag-benefit dito si Bato. Parang binigyan niya ng fair warning. Di ba? Yun mga friend, ha? Eto ho, Ito, general to, retired general once for potential EDSA 3. Ito, nag-i-interview si si Defensor. Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number to the 10? Dito sa, of course... We expect peaceful rally. 3 araw, 16, 17, 18. Anong klaseng rally, peaceful rally yan? Talagang puwersahin na talaga mga friend di ba? Ito pakinggan mo ito, general nito. Sa EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid tayo. yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. Ang dami. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond control na, maski na ginamit. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number to the 10? Dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun Ito pa mga friend. Latest Intel Oplan bag on the go para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Kung talagang totoo ang ating source, no, ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay bag on the go. Yan po ang code name, bag on the go, no. Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at meron din active pa, pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no, dahil mga naging tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no, katulad ni Colonel Lachica. So babasahin ko po, no, ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng gusto, no? Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ng ating Pangulo, no? And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no? Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga participants sa bag on the go, no? Yan ang operations name ng Bag on the go mga boss.
Bag on the go. Eh di siyempre, kwarta yung bag siguro. On the go na. Ha? Eh narinig nyo may isa, di ba? Ikaw ini-interview nito si Mike Defensor, no? Oh. Makakabuoy ka sa Luneta, kayang-kaya ka 1 milyon, 2 milyon. Iglesia ni Kulapo yun eh. O tapos sa iba-iba, mayroong 300, 500. Oh, eh paano mo nga ikapagpigilin kung gano'ng kalaki na tao? Oh, di ba? General yung in-interview kanina ni Defensor, ha? Ilang pinaplanong masama against our government. Matagal na yan. Again, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto. No? Sabi naman yung general na ini-interview ni Defensor, di ba mga friend? Paano may kapipigilin nyo kung 2 milyon na, 2 milyon na ika, kaya kadami nun. O di, mas marami pa sa mga armed forces of the Philippines, di ba? Eh, solid daw yun. Sabi nung retarded general na kayo ni-interview ni Mike Defensor, retarded, solid daw yun sa Luneta. Mga 1 milyon hanggang 2 milyon. O, di ba? Makikita natin yan. 16, 17, 18 di ba? O, todo na nga, sabi na nga ni Secretary Llamas eh. Kaya na pati pato, panabla rito eh. O, siguradong ang tataya dyan, Chavit. Malamang Chavit. Saldico. Chis Escudero, yan ang mga nakasabit eh. Di ba? May balita pa nga eh, mukhang kukoditahin na naman si Tito Soto eh. At gusto na namang iupo, eto si Chis Escudero, di ba? Magulo talaga mga boss. O, pakinggan natin ito si Tatang. Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally dyan sa Luneta. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon, nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong. Pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Ano na yan mga friend? Yung sinasabi nito eh, totoo na yan. Hindi na ano yan. Yan ang mga involved dyan. Si Magalong si Magalong, ang tagal sinasabi ni Magalong. Suportado niya si Duterte, di ba? Pero ewan ko, kay BBM, paano ginagawa niya dyan? Tagilid si sana hindi nila makuha yung yung Armed Forces of the Philippines na bumaligtad. No. Pero madugo ito. Pag pinapersahin nila, magiging madugo. Sana maling natin Diyos ko, si Johnny Macanas. At nabanggit din po si Gerald Bantag na alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder case na kinaharap sa pagpatay kay ang pangalan yun, yung radio or host, no? Nangis ko yung, hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama, si Colonel Lachica, Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagay ko, active pa to sa... Yan yung mga mga general ni ni Duterte, di ba? Mga talagang binusog yung mga yan ngayon, siyempre, di ba? Doon pa sinasabi ni Duterte yan. Gagaya ka sa tatay mo. Tuloy. Serbisyo, no? Pero sinasama sila, no? Sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Itong si Kapitan Dado Enriquez, no? Retired na to. At si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Gayon din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. Chis Escudero pa. No? Yan po yung mga pangalan na binabanggit, no? Nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila. No? Sinasabi rin sa Intel na ang posibleng financier ay si Chavit Singson. No? At meron pang isang binabanggit, a certain Orlando Olamit alias Monk. No? Sinasabing MNLF commander, no? As one of the organizers also. No? Ang target area ng kanilang rallies ay of course Luneta, and then posibleng pumunta sila sa Mindiola at sa Malacanang. No? Nakalagay din sa Intel ay madalas na pagkikita ang Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound, no? Sa Central Temple sa may Commonwealth. At sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC, ay nilipad papuntang abroad para hindi magmukhang involved talaga ang INC sa pinaplanong hindi maganda.
No? Pucha, mga INC naman. Malaking halaga yan. Tapos kayo, libre. O bigyan man kayo, baka pambili lang na sa... Madugo ito, mga friend. Kung ganyan ang plano nila, pabagsakin ng gobyerno. Pa problema kung babaliktad nga ang Armed Forces of the Philippines, todas mother, pati daughter mo dyan. Yun na lang yan eh. Tuloy. Pero ang problema, papayag ba tao? Siyempre, ang dami sinusuka na nga ng Pilipinas siya si Duterte, iuupo pa nitong mga retarded general na to. Diba? Tuloy. Meron ding lumalabas sa Intel, although unconfirmed pa, na may mga Chinese nationals no, na involved dito or possibly maging involved, no, especially when it comes to funding and influence, no. May sabi-sabi nga, di ba? 3,000 isang tao ang bayad. Kasi 16, 17, 18. 1,000 isang araw. Puta, maawa naman kayo sa tao. Magulo ito, mga friend. Sabi nga nung kausap ni Mike Defensor, paano may kakukontrolin kung 2 milyon yung taong susugod sa Malacanang? O mga ganon, ha? Di ba? Tangin na madugo ito. Okay. And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan, like the buses na maghahakot ng mga tao, ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong, no, bus line, no, ito na pangalan na ay Partas, no. Okay, mga kayayam. So yan po, binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang Oplan ay Oplan, Bag on the Go. Okay po? O Kalate, baka mapuyat ka, o. No, Kalate. Ito pa isa, Kalate. Lintik eh, ano? Nagkulab na tayo, mga boss. Ano ba naman nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong? Oo. Pagkatapos ng mga kalamidad, papabagsakin naman siya ngayon, rally naman ngayon. Putang ina. Ewan. Kaso itong mga... wala pang nakukulong sa mga kinakasuhan Siyempre, gagasta yan. Mga pinanser, kailangan mapababa na yan. At si Sara Yupot, absuelto na kayo lahat. Putang, ganun na mangyayari dyan Sabi nga ni Secretary Llamas, Tayana Pato, Kalat ni Baya, shout out. Kami, bagyo ka lang. Pinoy kami, sabi ni Kalat ni. Kahit napakalakas ng bagyo pa yan, laban lang Pilipinas, sabi ni Kalat ni. Di ba? Cat 5254, shout out, Tyrox. Stay safe po and God bless you and your family always. God bless, Cat. Kalat ni ulit, good afternoon Kasani, laban ninyo. Good afternoon Kasani, labanan ninyo ang bagyo, Kasani. Palakulin ninyo sa noo ang potragis na bagyo na yan. Hala, bira. God bless your family. God bless Kalat ni, Kalat ni ulit. Ayos, kahit signal number 10 na ang bagyo, pero ayos na ayos pa rin ang hairdo natin, Kalat. Ganyan lang talaga. Pangako na pagpagupit, bukas siguro. Ganyan lang talaga ang magandang lalaki kahit bumabagyo, gwapo.
Kalat. Librado Ludovico, shout out. Talagang maraming mga bulag at nadidishit. PI mga yan. Pweh, matotodas din kayo, lalo na itong si Butanding. Puro peke naman ang balita. Ay, nako. Ewan ko sa inyo mga didishit. Anyway, blessed Sunday, madaling araw. 2:41 AM. Nawa ay huwag nang lumakas ang bagyong uwan. Ingat-ingat sa inyong lahat dyan sa Carox. God bless. God bless kalat niya. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Mike. Joselito Mabait, shout out. Librado Ludovico ulit. Ox lang, Carox. Kahit pa shout out. Basta isama mo si Sister Grace Chingsay. Gagawan ko ng vlog yan. Hype na yan. Hanggang hindi pa nakakawala sa kampo ng demonyo yung gago eh. Nilo Fernandez, shout out. Stay safe, Carox. Single number 5 dyan sa inyo. Hindi. Hanggang number 3 lang. Buti nga, hindi kami na sentro eh. Oo. Nilo ulit, oh. Diyan natin mamimiss si Carox. Carox si General Torre. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit tinanggal siya. Oo, talaga lang. At lalong hindi maintindihan si Rimulya bakit nagangaknak na may warrant of arrest ka na ba to? Anong benefit ang sabi ni Atty. Conti, di ba? Ang mapapala niya sa ginawa niya. Ang mabibinipisyon lang si Bato. Japisa po na ako, shout out. Sayang kasi si Kim Minares, yun maganda sana naging ombudsman. O kaya si Senadora Laila de Lima. May vlog pa si Atty. Enzo. Yun ang mga magagandang ginawang ombudsman. Sa totoo lang, dating Department of Justice Secretary rin yun. O, di ba? Ewan ko, Hanggang ngayon, wala pa yatang naitiya talagang permanenteng Department of Justice. Secretary. Chipisa po na good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Halaka. Kawawa naman ang mga estudyante ni Harry Roque. Kaya natutunan nila ang pagbabaloktot ng tama at sa mali. Sige po, kuya. Good night po sa mga ka-warriors. Ingat po kayo, kuya, sa mga ka-warriors. Ingat po kayo. Kuta at mga ka-warriors, lalo po ngayong may bagyo na naman. God bless the Philippines, sabi niya. Kuya. Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. Grabe ang bungangan nitong si Baklang Roque nito. Lahat na lang ng ginagawa nito para siraan ang administrasyon ng BBM. At pinipilit pa din ng mga ito na kininap daw si Digong. Mga gunggong talaga. Meron bang kinikidnap na may media at binasahan pa ng warrant? Bobo talaga ang mga utak nito, parang ipagdiinan na kinidnap nito. Talaga mga tanga yung gagawin natin. Chupisa ulit, Naku, maniwala naman kayo sa dasal na ni Shock White dasal-dasal siya tapos nga di naman siya maasahan nandun sa Quezon at naghayahay ang pagdadive. Totoo. Ano pa buta? Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen, shout out. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli, dasal at panalangin po naming lahat na nandito po sa malayong bayan at karagatan. Naway ligtas po kayong lahat ng mga mahal naming kababayan. Lalong-lalo na po ang buong pamilya mo, Sir Rox, sa malupit na bagyong Yuan na nakataas po ang signal number 5. Pati po ang kalikasan, Sir Rox, ipinaparamdam na po ang sobrang nag-aalim po yung galit. Totoo, dahil sa sobrang pagkaganit po sa kwarta, salapi at kayamanan ng mga halimaw na mga buhayang hagum. Nakalimutan po nilang may Diyos po tayo na mas makapangyarihan po sa lahat talaga. At di po kayang arukin ninuman ang kanyang kapangyarihan dahil nag-iisa po siyang tunay na ating Diyos at Panginoon na lumikha po ng lahat. Si Rox, ito nga, sa nangyari po ngayon na sobra na pong nagagalit pati kalikasan, si Rox, sana po yung pong mga nagtatamasa at nahihiga na po sa mali-maletang pera at kayamanan ngayon, sana po huwag kayong patulugin ng mga grabing pagkaitim ng inyong budhi kasi nang dahil sa inyo pong mga pagkaganid, sobrang duhapang at swapang sa pera. Masdan niyo po kung ano ang naging kapalit para sa mga kawawang kababayan ninyo. Wala silang pakialam dyan, Tia Delica.
Kayong mga pinutukan kayo ng lintik, naku di ko talaga maintindihan anong klaseng batas at gobyerno ba talaga meron tayo, Sir Rox. Mahirap lang. Maliwanag po sa sikat ng araw ang mga nagdudumila at ebidensya na puro po sila pusakal na magnanakaw, pero ang puro maririnig mo lang sa mga nag-iimbestiga, puro kakasuhan. At ang tanong nasaan at sino nga? Yun nga tanong mo kay Blackjack. Nagpagawa pa kayo kuno ng bagong kulungan. Sir Rox, kung ako po ang sisintensya sa mga pinutukan ng mga yawang lintik, baka mas okay pati yung nag-iimbestiga, isama na po dapat sa kulungan. Total, wala naman pong mapala, ubod po ng kukupad. Parang mga surot lang, mga wala rin silbi po Manungan kayo lahat magsilayas na nga lang dyan, mga buwisit, leche, kinam. Elizabeth Iscareo. Good night na lang po, Sir Rox. Ingat po and God bless. God bless. Elizabeth. Vincent Ray, shout out. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ang abogadong ito na kininap si Digong. Gunggong nga Vincent Olero, dapat dyan Karoke, disbar ka na. Kasi hindi na ang utak. Ewan ko nga, bakit puta ng mga to, pinipili na kininap si tatay niya. Yumaman kasi sa panahon ni Digong. Kaya ganyan yan. Kaya nga. Jokiano, shout out Karox. Ingat sa bagyo. Yun nga. Gabi pa doon dumating. Joselito Burgos, shout out. Wag po natin kalimutan mag-like. Salamat po. Salamat Joselito Bernadette Herrera, shout out. Always sabi niya. Rodelia Alpilor, shout out Hello po Sir Rox. Kaso di ko gusto ang sabi ng balita. Di daw isusuko si Bato. Pag totoo yan, nakakadismaya po talaga. Ingat po kayong lahat mga kabosing. Salamat Sir. God bless us all. God bless. Rodelia 3J Shop, shout out. Sabi nga na sa Tagalog, walang matigas na bato sa mainit na kape. Tignan natin, yun nga. Pero kung makita niya, kung sumama na kay Bantag, wala na. Rodelia Alpilor na naman. Alingas-ngas din si Boying naman, sir. Alingas-ngas din si Boying na yan, Sir Rox. Kaya nasasabihan siya ni Martires, kaya nakakatakas ng mga kriminal gaya ng ni Bantag. Ay, Boying, yan ang gusto ng mga nakakasuhan. May nagbibigay ng balita sa kanila, kaya nakakatakas. Kapang ibang bansa pa. Shirley J. Sir, shout out Yung matalino, nagpakabobo, Karox. Yun nga, basta ang kapalit ay milyon-milyon, kaya nagpapakagago ng tuluyan niya si Roqueta. Tingnan mo, umapaw ang kayamanan. Kidnap mong bulok, Roque. Hoy, gising. Gunggong. Sir Rox, si Rimulya din ay DDS, kaya delikado si BBM. Magkapatid na yan, parehong mga Duterte niyan. God bless. Hindi ko naman base mo. Yan din po ang hinala ko sabi ni Diesel, shout out. Sama nyo ako. Roland Bugarin, shout out. Bullshit Karoke, puro ka kidnap ang sinasabi mo sa tatay mo. Bakit di ka pa sinisipa ng Netherlands para makauwi ka na ng Pilipinas para harapin mo mga kaso mo? Yung bugot Eduardo Pulido, shout out. Good morning, Karox. Keep safe always. Go din, Eduardo Pulido. Tol, shout out. Dised, Xerox, ganyan din ang ginawa nila kay Bantag noon. Mukhang patataguin na rin muna nila si Tobats. Alatang-alata Sabi nga ni Atty. Conti,
anong napala niya sa ginawa niyang pagsasabi? Siyempre, siseryosohin ni Bato, di ba? Oh. Si Rimulya nagsabi, lang naman, di ba? Malalaman natin kung papasok pa si Bato sa Senado. Diyan natin makikita. Di ba? Pag nagkaroon ng kainan ulit sa Senado, pag wala pa si Rimulya, si Bato, alam na this. Di ba? Ayaw niya nga mawalo, hindi niya pwedeng hindi makita yung kanyang mga apo at mahal sa buhay. O ano asahan mo sinasabi ni Bato? Magtatago, di ba? Sabi doon sa informante, di ba? Isa intel daw. Kasama pa raw si Bantag sa gagawing rally sa 16-17. Talagang ano na. Tangin na. Mary Grace Santos, Wag na po talaga pakinggan niya si Akla kasi pag pinatulan pa yan, lalo lang yan binibigyan ng katwiran ang maling argumento at ginugulo ang mundo natin. Nakakasuka na, sana kunin na sila Roque et al. Ni Taning sa impyerno. Sila magkalat ng baluktot ng mga katwiran. Ingat at mabuhay ka, Karox. Hindi, paano kukunin? Nandito nga yung leader nila si Satanas, nasa dahig. Excerpt, shout out. Magkaiba ang kinidnap at aresto, Mr. Humba, Roque. Allen Morales, shout out. Nasisira ng upload ni Roque, hindi na alam kung anong gagawin sa mga kampo nila. Ingat po kayo at ang buong pamilya ninyo sa parating na bagyo. God bless us all po. God bless Allen Morales. 3J show po. Xerox, pwede yung theory ni Harry Roque. Andyan na nga ang arrest warrant, di ba to? Kasabihan nga, better safe than sorry. Kaya tiyak, nagtatago na si Bato at this moment. Yun nga, malalaman natin kung absent siya sa kainan sa Senado, di tatago na, di ba? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out, ha? 3J show. Xerox, high blood ka na naman kay Harry Roque. Huwag ka nang magpa-apekto dyan kay Roque dahil alam mo naman ang sitwasyon niya na parang nakakulong na rin yan dahil hindi makapunta sa ibang bansa at hindi makauwi ng Pinas dahil may kaso nga siya. Kaya nagkakaganyan yan. Unawain na lang natin. Tsaka yun nga, may sira sa ulo. 3J show ulit. Xerox, palagi ko di lang makapaghintay si Rimulya sa tamang timing para isa publiko ang arrest warrant, diba to? Excited match ni Rimulya. Pero sa totoo lang, meron na kasing mas naniniwala ako kay Sentry na sabi niya, uunahin ng ICC si Bato, diba? O yun nga. Ang kaso nga parang sabi ni Rimulya, Bato! Parang yun ang katumbas nun. Tago mo na yung ulo mo. Rejay show po nito. Ay, salamat naman sa Diyos at ligtas kayo sa bagyong uwan. Salamat sa Diyos at nakalabas na rin ang Pinas ang bagyo. Pero, mas bagyo itong si Anjo Iliana. Saan kumuha ng tapang ito at walang habas ang kanyang tirada sa mga taga-Itbulaga? May nagpapagalaw dito Sino nga ba? DDS daw siya So, yun. Yun nga sana ito topic ko ngayon Kaya lang bukas na. 3JCO po. Ay, Sir Rox. Hayaan nyo na lang narrative ng mga DDS na kinidnap na yan. Kaya sila paulit-ulit dyan. Kasi wala na nga silang ibang maisip na paraan. Yun nga, mismong tinutuldukan na ng ICC kung merong jurisdiction ICC kay Ghost D. Ay. Huwag natin pansinin yung narrative nila. Sila kasi ang di makapaniwala na nadagit ang agila ng tatay niya. Nadagit na agila tatay nila. Kasi ni sa hinagap, di nila akalaing mangyayari yan dahil akala nila untouchable sila. Kaso si Lord ang gumalaw. Yun, mismo. 3J show ulit to. Alam mo, Sir Rox, mas kapanipaniwala ma-extradite si Kibbs kesa hindi. Ma-extradite yan, medyo kailangan lang ng tamang timing. Basta, Sir Rox, ayun nga. Clone.
Shout out. Ganyan siguro pag member ka ng Duterte Cult Sindikato. Gumagago ka. Yun yun. Jaime Perez, shout out. Harry Roque, dapat mahuli na sa daig. Diba? Puganti po si Harry Roque. Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Maging safe nawa kayo sa gitna ng kabagyuhan. As always, God bless. God bless. Raul Villanada. Raul ulit, malala na ang tama ni Roque. Ang karma nga naman, pati humba ng kapitbahay inubos. Raul ulit, magaling sa budol ang butanding kahit mga DD shit galit dyan. Totoo, Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas na muli. No? Inabot ako. Munting alauna. Good night. God bless. Marami ho tayong aabangan. Lalo-lalo na 16, 17, 18. Grabe ho yan. Sana hindi maging madugo. Dasal. Magandang gabi po mga boss.